Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2181 Pag-aari. Mag-isip ka ng umutot. Sabi ko, Kuya Junior, hindi ka makakapaghasik ng alitan. Mag-ingat ka, pinaparusahan kita. Ano? Yezuan? Huwag kang makinig sa kanya. Ikaw ang aking alagad, na gustong magnakaw sa iyo, matatalo ko siya. Hallmaster, ilan ba kami? Sino ang natalo mo? Ako. Wala talagang masabi ang Hallmaster ng 5th Hall. Ano ba ito? Paano naramdaman ni Yezuan ang pagiging pitad? Sumali siya sa ikalimang bulwagan? Paano siya nakakaramdam ng ganoong hukay? Anong ginagawa mo dito? Wala kang gagawin. Biglang may lumabas na boses, at sa isang iglap, tumahimik kaagad ang buong bulwagan, ngunit labis na ipinagmamalaki ng master ng ikalimang bulwagan. Ina, masayang tumakbo si Senior Brother Wang. Ang iba ay sumigaw din ng may paggalang. Nakita ko na si Senior Sister. Senior Ate, maaga ka bang umalis sa customs this time? Mga master, inay, this is actually the daughter-in-law of the 5th Hall Master. Napakaganda, napakataas na cultivation, nagulat si Yezuan. Hindi nakapagtataka na ang 5th Hall Master ay halatang may katamtamang lakas, ngunit maaari siyang umupo sa posisyon ng Hall Master. Nabalitaan ko na may bagong alagad sa ating ikalimang bulwagan, syempre gusto kong lumabas para tingnan. Sa huling 10 beses na tumanggap ako ng mga alagad, walang sumapi sa aking ikalimang bulwagan, talagang hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng grupo ng matatanda. Nagkatinginan ng lahat, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatingin sa Hallmaster ng 5th Hall, at kitang-kita ang kahulugan. Tignan mo, ikaw ang tinutukoy ko, hindi siya. Ano ba, hindi mo ba kayang ipagpilitan ang lahat sa senior mong kapatid? Gusto mo bang padalhan kita ng mga gawain? Wag na ate-ate, ano ba yan? May something pa ako dyan, may pasok muna ako. Ate senior, tumanggap lang ng disciple si kuya. I think you must celebrate well, hindi kita guguluhin. Sino ang nakakaalam, ang mga taong ito ay napakaperwisyo sa harap ng 5th Hall Lord ngayon, ngunit sa harap ng asawa ng Hallmaster, sila ay napakahiya. Tumigil ka, nagsalita ang asawa ng Hallmaster, at sa isang iglap, ang mga yapak ng lahat ay natigil doon. Dahil alam mo na ang iyong nakatatandang kapatid ay tumanggap ng isang disipulo, at siya rin ang unang bagong disipulo sa aking ikalimang bulwagan sa loob ng 100 taon, hindi ba dapat mong ipahayag ito? Ito ba ay isang rip-off? Gayunpaman, kay Yezuan ang kumatok nito. Napahiya ang mukha ni Yezuan, ang ikalimang bulwagan na ito ay talagang lampas sa inaasahan ni Yezuan. Mukhang napakasaya nito. Ang ikalimang bulwagan ay mayroon lamang 6 na matatanda sa kabuuan, at kung ikukumpara sa iba pang mga bulwagan, ang lakas ay sadyang hindi dapat banggitin, ngunit kailangan kong sabihin na ang pamumuhay dito ay mas casual. Dapat. Ang 6 na matatanda ay tila takot na takot sa asawa ng Hallmaster na ito, at sa oras na ito, lahat sila ay tumakbo sa harap ni Yezuan, at walang naghagis kay Yezuan ng singsing na tiyankon, malinaw naman, sa katunayan, inihanda na nila ito. At pagkatapos ihulog ang singsing ng tiyankon, ang 6 na matatanda ay umalis sa kahihiyan. Nakakatawa si Yezuan nang makita niya ito. Gayunpaman, may tumawa sa harap ni Yezuan, si Senior Brother Wang iyon. Okay lang na hindi tumawa, pero ang tawa na ito ay isang trahedya. Oh my God, halika dito. Senior Brother Wang, ang kanyang buong pangalan ay Wang Tianzhen, well, siya ay bilang kanyang pangalan. Ina, hinahanap mo ba ako? Bueno, hayaan ang iyong ama at si Yezuan na magkaroon ng magandang pag-uusap dito. Umalis tayo, kasama ang aking ina, nais ng aking ina na makita kung ang iyong paglilinang ay maaaring mapabuti. Isang pangungusap ang agad, na nagpabago sa mukha ni Senior Brother Wang, halatang takot na takot siya. Gayunpaman, sa sandaling umalis ang 2 taong ito, ang ikalimang Hallmaster ay agad na bumalik sa kanyang dating estado. O nanay ko, okay lang, hindi mo ako sinanay sa pagkakataong ito. Nga pala, Yezuan, may 3 ka pang senior na kapatid, 2 nakatatandang kapatid na babae, ngunit lahat sila ay nasa isang misyon sa labas,
ito ay isang regalo sa pagpupulong para sa iyo. Ang grupong iyon ng mga pit goods, talagang nagbigay sa iyo ng napakaraming magagandang bagay. Ito ay naging sanhi ng pagdurugo ko. Okay ano? Kung maaari mong paglaruan ang iyong sarili, magsaka ka, dumiretso ka sa cultivation pavilion, kahit anong gusto mong matutunan, piliin mo lang. Anyway, hindi basta-basta bibigyan ka ng matanda. Gusto kong isipin, ano pa ba? O siya nga pala, kung gusto mong lumabas para maglaro, hanapin mo na lang ang senior mong kapatid na si Wang, pero huwag kayong masyadong lalayo. Kung hindi, tiyak na lilinisin ang guro ng kapatid mo. Siya nga pala, tulungan mo akong makita itong senior mong kapatid na si Wang. Ang lalaking ito ay tumatakbo sa ikapitong bulwagan sa buong araw. Sa tuwing pinapasan niya akong magdala ng itim na palayok para sa kanya, hinahayaan mo siyang lumayo. Sa bawat oras na iyon, hindi siya sapat na nakakahiya. Ate, hindi siya sapat na nakakahiya. Mga sisiw, hindi nahihiya ang kahihiyan. Ito, natigilan si Yezuan, ito ang kanyang amo. Ang nima na ito ay ang kanyang Yezuan na Panginoon sa Moshang. Sigurado ka bang narito siya upang turuan ang kanyang sarili na magtanim? Kahit na hanggang sa lumabas si Yezuan sa pangunahing bulwagan, siya ay nasa estado pa rin ng pagkalito. Nakita niya ang hindi mabilang na mga tao at nakatanggap ng maraming mga pamana. Ngunit ang kakaibang master, si Yezuan ay nakatagpo nito sa unang pagkakataon, at masasabing ito ay kakaiba. At nang mag-walk out si Yezuan, mas natulala siya sa sitwasyon sa labas. Mayroong 300 mga disipulo sa ikalimang bulwagan, na hindi gaanong, ngunit ito ay hindi kakaunti, dahil sa kanilang kahangahangang guro ng bulwagan, kaya karamihan sa mga disipulo ay sumusunod sa paglilinang ng 6 na matatanda, ngunit ang paglilinang ng mga taong ito ay matatawag ding kahanga-hanga. Walang pagkakaisa ang dapat magkaroon ng malalaking sekta, ngunit maaari nilang linangin ang anumang gusto nila, at ang mga sandatang mahika ay mas kakaiba. Naramdaman pa ni Yezuan na pumasok siya sa isang kakaibang kampong konsentrasyon. Kahit ilang sandali pa ay nagtaka na hindi si Mo Shang ang dumating ng mag-isa. Hoy, ito ay si Senior Brother Wang. Haha, Senior Brother Ye, gusto mo bang sumama sa amin sa likod ng bundok upang manghuli ng banal na hayop? Narinig ko na ang anak ni Li Ju ay hinabol ng isang banal na hayop ilang araw na ang nakalipas, at ipaghihiganti natin siya. Mga kuya, hindi ako sasama, dinala na ako ni Senior Kuya Wang sa ikapitong bulwagan. Alam mo rin naman ang ugali ni Senior Kuya Wang, kapag hindi ako pumunta, siguradong haharangyan niya ulit ang pinto ko at hindi aalis. Haha, tapos humihingi pa ng blessing si Senior Brother Ye, balita ko ngayon lang daw si Master, pero malapit na siyang labasan sa customs, mag-ingat kayong dalawa baka mahuli kayo ni Master, kawawa kayo nun. Well, salamat kuya sa pagpapaalala mo sa akin. Matagal nang nasa ikalimang bulwagan na ito si Yezuan, ngunit sa panahong ito, alam talaga ni Yezuan ang pagiging casual ng ikalimang bulwagan. Kung gusto mong magtanim, pwede kang magtanim, walang pakialam sa iyo, ayaw mong magtanim, tapos ayos lang, anyway, ang Panginoon ay lalabas sa retreat, at kung hindi ka umasenso, hintayin mo na lang maparusahan. Sa buong ikalimang bulwagan, hanggang sa puno ng bulwagan, hanggang sa ordinaryong mga alagad, ang tanging natatakot ay ang guro at ang ina. Gayunpaman, ang mga espesyal na pagsasanay na ginawa ni Xinjiang ay nagdulot sa kanya sa estado ng pag-urong anumang oras, kaya't masasabing kung hindi siya makatitiyak na hindi siya makakapunta sa ikalimang bulwagan, natatakot ako na si Xinjiang ay hindi madalas lumabas. Gayunpaman, nang lumabas si Xinjiang, kasama na ang Hallmaster, sila ay tapat sa kanilang paglilinang, ngunit sa sandaling umatras si Xinjiang, isa-isa silang tumambad, kaya masasabing ang ikalimang bulwagan na ito ay talagang hindi angkop na lugar para sa pagtatanim. Siyempre, walang pakialam si Yezuan dito, tutal, hindi naman talaga siya pumunta dito para magtanim. Ngunit seryoso, ito ay talagang isang kapaligiran na naging dahilan upang magkaroon ng malakas na pakiramdam si Yezuan ng pagiging kabilang. Walang maganda kay Yezuan ng Moshang Pavilion, ngunit para sa ikalimang bulwagan, talagang tinuturing ito ni Yezuan bilang sarili niyang sekta. Kabanata 2182, ang kapakipakinabang ng Espiritu God-Wing Spirit. Hoy, Yezuan, bilasan mo, matagal na kitang hinihintay. Sa tingin mo ba ako ay ikaw,
hindi ko natapos ang gawaing iniatas sa akin ng aking Panginoon, maglakas loob ba akong lumabas? Ikaw ito, ngunit narinig ko na ang Panginoon ay pupunta sa pag-atres, at makikita ko kung paano mo ipaliwanag ito pagdating ng oras. Aalis na ang nanay ko sa retreat, Yezuan, huwag mo akong takutin. Ano bang magandang gawin kung takutin ka? Well, hindi yun, pero ngayon pupunta si Kung Yu at ang iba pa sa mocking para maglaro, ako, gusto ko rin pumunta. Bahala ka na, anyway, tapos na ang gawain ko, hindi ako natatakot. Sa oras na ito, sa harap ni Yezuan, hindi ba si Wang Tianzhen? Sa panahong ito, labis na nag-aalala ang Panginoon ni Yezuan kay Yezuan, isang henyong disipulo, at masasabing alam na alam niya kung anong uri ng lugar ang ikalimang bulwagan, kaya, sa tuwing lalabas siya, tiyak na magtatakda siya ng gawain sa paglilinang para kay Yezuan. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, nasa kamay ni Yezuan ang sistema ng paglamon, hanggat mayroon siyang mapagkukunan, kung gayon ang pag-upgrade ay hindi isang problema. Sa makatuwid, si Yezuan ang naging pinakamabilis na taong nag-upgrade sa buong Fifth Palace. Sa loob lamang ng kalahating taon, pabayaan ang pag-upgrade, mahirap para sa iba na linangin kahit na malapit sila sa 1 pulgada, ngunit naabot na ni Yezuan ang rurok na yugto ng gitnang makalangit na Diyos. Siyempre, ito ay higit sa lahat dahil ang 5th Hall Master, ang 6 Great Elders, at ang iba pang nakatatandang kapatid na lalaki ay lahat ay nag-aalaga ng mabuti kay Yezuan. Hindi, naglabas si Wang Tianzhen ng isa pang kayamanan at ibinigay ito kay Yezuan. Eto na pala magandang bagay sa pagpapapino ng katawan, nakuha ako ng tatay ko ng 2, isa sa iyo at isa sa akin, ano, sabihin mo na, dapat sabihin mo na, araw-araw kitang sinasanay. Sabi ko, Senior Brother Wang, sa tingin mo ba maniniwala si Senior Lady sa akin? Anyway, I don't care, it's a big deal. Bukas ako magbubungkal, at pupunta ako sa mocking kung may sasabihin ako ngayon, Tara na dali. Walang sinabi si Yezuan, talagang handa na siyang umalis. Sa panahong ito, nananatili siya sa Fifth Temple, at hindi niya nakita si Feiyan, ni hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Feiyan. Hindi nagtagal, sumama sila Kung Yu at ang iba pa sa 7th Hall at sabay na pumunta sa Mo. Ang ikapitong bulwagan ay isang sangay na bulwagan na binubuo ng halos lahat ng mga babaeng disipulo, at ang mga alituntunin sa pagtanggap ng mga disipulo sa ikapitong bulwagan ay ang mga babaeng disipulo ay madaling sabihin, at ang mga lalaking disipulo, maliban kung sila ay sobrang henyo, ayaw nilang isipin ang pagpasok, ngunit sa katunayan, kakaunti lang ang mga lalaking disipulo na kinikilala. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong-gustong tumakbo ni Wang Tianzhen sa ikapitong bulwagan. Hoy, nandito rin si Senior Brother Ye, maganda iyan, araw-araw kaming si Jielinger ay naghihintay sa kanyang senior brother na si Wang. Haha, pamilyar na si Yezuan sa grupong ito ng mga nakatatandang kapatid na babae, para sa Linger sa kanilang mga bibig. Ang kanyang hitsura ay maganda, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa pinakamataas na kaharian ng mga espiritu, na maaaring ituring na napakalakas, ngunit nang makita niya si Yezuan sa unang pagkakataon, nahulog siya sa pag-ibig kay Yezuan. Para sa ganoong bagay, ang karaniwang kasanayan ni Yezuan ay huwag pansinin ito. At sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod, isang bahagyang ngiti lamang. Mga kuya at ate, this time, natatakot akong hindi ako makasama sa inyo, pupunta ako sa isang lugar na mag-isa. Well, Senior Kuya Ye, saan ka pupunta? Si Linger ang nagsalita, at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Nako, hindi naman sekreto kung saan ako pupunta, training camp lang, alam ng lahat na lumabas ako sa training camp sa Mashang, kaya babalik ako at tingnan. Tama, okay lang, bagamat nasa nakaraan na si Kuya Ye, pagbalik namin, ipapasa namin ang mensahe sa iyo. Tumango si Yezuan at umalis mag-isa. Ang bentahe ng pagsama sa grupong ito ng mga tao ay kalayaan, at ang grupong ito ng mga disipulo ng Moshang Pavilion ay tila walang pakialam sa buong araw, dahil halos lahat sila ay mga anak ng mga elder ng Moshang Pavilion at maging mga hall masters. Sa kanila, walang pressure na linangin, at walang problema sa paghahanap ng mga mapagkukunan. Para sa mga kayamanan na maaaring pinaghirapan ng mga ordinaryong disipulo,
Para sa kanila, kailangan lang nilang ibuka ang kanilang bibig sa kanilang mga magulang para makuha sila. Hindi lahat sila ni Yezuan, pero dahil sa relasyon ni Wang Tianzhen, makakasama lang sila. Siyempre, ito rin ay para mapadali at mas mahusay na tuklasin ang mga sekreto ni Mo Xiang. Sayang lang, tila walang nakakaalam ng impormasyon sa unang bulwagan sa loob at labas ng siyam na bulwagan, at ang unang bulwagan ay tila isang mundong hiwalay sa isa't isa. Alam ng lahat na lahat ng tao doon ay matigas. Malalaman lamang na hanggat mayroong isang taong nag-uudyok sa sarili, lahat ay gustong pumasok sa unang templo. Pero hindi ko alam kung anong meron. Ang tirahan ni Fei Yan, syempre, ay natakot sa pag-aayos ni Yezuan, at kasabay nito, iniwan din ni Yezuan ang Fei Yan na may sapat na cultivation resources. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi pa rin ito maalis ni Yezuan sa kanyang puso. Sa mata ng iba, ang kalahating taon ay maaaring isang kisap mata lamang, ngunit sa mga mata ni Yezuan, ang kalahating taon ay talagang mahabang panahon. Girl, nandyan ka ba? Hoy, bakit pinuntahan ni Child ang batang babae ngayon? Pwede ba ito? Hehe, hindi ba pwedeng puntahan kita kung walang magawa, sanay ka pa ba dito? Si Child ay nagbibigay ng napakagandang kultibasyon na kapaligiran para sa batang babae, kung saan ang maliit na babae ay hindi nasisiyahan, ang bata ay makatitiyak, ang maliit na babae ay maaaring linangin dito ng may kapayapaan ng isip. Mabuti naman, tumango si Yezuan, hindi talaga siya masyadong nag-aalala tungkol sa anumang bagay, pagkatapos ng lahat, kapag nag-cultivate na siya, mabilis na lumipas ang oras, at hindi na niya kailangang linangin si Yezuan para maging maayos araw-araw. Bigla, mula sa gilid ni Yezuan, isang streamer ng liwanag ang dumiretso kay Fei Yan. Yezuan man o Fei Yan, may ilang pagkakaiba. Gayunpaman, nang makita niya ang streamer, mas natarante si Yezuan. Hindi ba ito ang spirit godwing spirit na ibinigay ni Senior Brother Wang kay Yezuan? Dapat mong malaman na hindi pinag-aralan ni Yezuan ang bagay na ito sa panahong ito, ngunit tila wala itong pakinabang kahit kaunti. Ngunit ngayon, ayaw niya, dahil siya ang nagkusa na lumipad sa tabi ni Fei Yan. Ito, saan nakuha ni Child ang bagay na ito? Sa hindi inaasahan, si Fei Yan, na palaging hindi nababahala, ay labis na nasasabik nang makita niya ang may pakpak na espiritu. Ito, nung pumunta ako sa pavilion ngayon, binigay ng Senior Brother, ano? Nagustuhan ba ng babae? Kung gusto mo, kunin mo na lang. Talaga, kung gayon, nagpapasalamat ang batang babae sa kanyang anak. Hindi tumanggi si Fei Yan, at walang pakialam si Yezuan. Seryoso, ang wing spirit na ito na si Yezuan ay hindi kailanman naiintindihan kung ano ang gamit, at ayaw niyang gamitin ang system. Ngayong may relasyon siya kay Fei Yan, hindi magiging maramo si Yezuan. Ngunit nagulat si Yezuan sa sumunod na eksena. Ang usok ay tila nagsabi ng ilang kakaibang salita sa may pakpak na espiritu. Ang may pakpak na espiritu ay agad na naging isang pares ng hindi nakikitang mga pakpak, na direktang sumanib sa lumilipad na usok. Ang bagay na ito ay naging isang pares ng mga pakpak. Nagulat si Yezuan. Natatakot ako na kung hindi ko nakita si Fei Yan, natatakot ako na walang makakatuklas ng sikretong ito, nasa kamay man ni Wang Tianzhen o sa kamay ni Yezuan, ang wing spirit na ito ay palaging itinuturing na isang ornamental pet. Kabanata 2183, nagsimula ang larangan ng labanan ng Panginoong Diyos. Siyempre, ang mga pakpak ay pangalawa, ang susi ay ang lakas ni Fei Yan, at talagang nakalusot siya sa tuktok ng Heavenly God Realm sa isang pagkakataon. Direktang nalampasan si Yezuan. Si Yezuan ay maaaring ituring na may masusing pag-unawa, kung ano ang tinatawag na pagkakataon, ito ay tinatawag na pagkakataon. Siya ay nasa ikalimang bulwagan, at madalas siyang nakakuha ng ilang mga kayamanan, ngunit kagagaling lang niya sa paglilinang ng tuktok ng gitnang makalangit na Diyos. Gayunpaman, si Fei Yan ay direktang na-promote sa tuktok ng Superior Heavenly God sa isang kisap mata, at ang bilis ng pag-upgrade na ito ay mas baluktot kaysa kay Yezuan. Siyempre, noong na-upgrade si Fei Yan, masaya pa rin si Yezuan para sa kanya. Matapos ipagpatuloy ang pakikipag-chat kay Fei Yan sa loob ng ilang sandali, nakatanggap si Yezuan ng transmission mula kay Wang Tianzhen, at lumabas na umalis si Xiniyang sa customs ng mas maaga sa schedule.
Nalaman na wala si Wang Tianzhen, at galit siya sa sandaling iyon. Bahagyang ngumiti si Yezuan, sa pagkakataong ito kapag bumalik siya, may isa pang magandang palabas na mapapanood. Hehe, girl, mag-practice ka ng husto dito, babalik muna ako. Okay anak. Tumango si Fei Yan, at patuloy na pinaalis si Yezuan bago tumalikod. Mabilis na natagpuan ni Ye Xuanhe si Wang Tianzhen, at sa oras na ito, hindi maganda ang mukha ni Wang Tianzhen. Tapos na, Yezuan, tapos na, siguradong mapaparusahan ako sa pagkakataong ito, bakit ang nanay ko ay nakaalis ng maaga sa customs, mamamatay na ako. Haha, Senior Kuya Wang, pinaalalahanan kita noong lumabas ako. Guy who has no righteousness, he just want to see me make a fool of himself. By the way, if you don't wait a minute, sasabihin nating lalabasan kita, babalik ka sa training camp para tingnan, sa tingin mo okay lang. Hehe Senior Kuya okay lang ako pero natatakot ako hindi ka pa rin bibitawan ni ate. Ano ang dapat kong gawin? Yezuan, Senior Brother Ye, tulungan mo akong makahanap ng paraan. Don't look at me, I can't help it. Anyway, nagkibit balikat si Yezuan. Ang aksyon na ito ay natutunan mula kay Wang Tianzhen. Ang boring mo, tapos na talaga this time. Kahit na may paraan si Yezuan, natural na hindi niya siya tutulungan. Ang taong ito ay hindi kailanman handang ilagay ang kanyang isip sa cultivation. Bagaman hindi ito masama, ang mga panganib ng banal na kaharian ay nasa lahat ng dako. Huwag mo nang pag-usapan ito sa malayo, sabihin na lang natin na ang usapin ng Lingbo Lake ay lalabas sa madaling panahon. Kung talagang may panganib balang araw, si Wang Tianzhen ay walang paraan ng pagtatanggol, paano niya ito malalabanan? Kaya naman, talagang sinusuportahan ni Yezuan si Xiniyang na kontrolin ng mabuti si Wang Tianzhen. Pagkatapos bumalik sa ikalimang bulwagan, walang suspense, na-pull out si Wang Tianzhen para sa pagsubok, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naalis din si Yezuan. Gayunpaman, hindi ang master ang humila sa kanya, ngunit ang kanyang amo. Master, saan mo ako dadalhin? Si Yezuan ay medyo kakaiba, alam mo, siya, ang Panginoon, ay karaniwang walang pakialam sa mga bagay-bagay, ano ang mali ngayon? O bilasan mo na lang, huli na, kawawan naman. Walang pagpipilian si Yezuan kundi sundin ang kanyang Panginoon. Ngunit nang dumating si Yezuan sa lugar, nalaman niyang marami na ang mga disipulo dito. At tila, lahat sila ay naghihintay sa kanya. Hehe, Yezuan? Akala ko isusuko mo na ang pagkakataong ito, ngunit sa kabutihang palad, sa wakas ay dumating ka sa tamang oras. Ang pangalan ni Yezuan ay medyo malakas sa Moshang Pavilion na ito. Si Moshang ay nasa training camp, at siya ang una sa listahan ng henyo. Pagdating pa lang niya, pinag-agawan siya ng 9 great palaces. Sa loob lamang ng kalahating taon, na-upgrade na ito ng ilang antas. Masasabing anumang bagay na inuupuan ni Yezuan ay nakakagulat. Sa makatuwid, kahit na hindi maisip ni Yezuan na maging sikat, mahirap. Nakita ko si Tito Shi. Well, okay, I won't say much nonsense. I don't have much confidence in which secret realm you going this time. Now, take out all your battlefield teleportation charms. Dapat mong tandaan na malinaw na pupunta ka sa mga guho ng larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos, kung saan mayroong hindi mabilang na mga pagkakataon, ngunit hindi mabilang na mga panganib. Kaya kahit sino sa iyo, kapag nakatagpo ka ng isang kasama, dapat kang pumunta sa isang grupo. Sa main God battlefield, ang kapangyarihan ng anumang sekta ay hindi maaaring makialam, kaya ang labanan ay hindi maiiwasan, naiintindihan mo ba? Ang pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Ano ito? Saglit na hindi nag-react si Yezuan, ngunit sa kabutihang palad, pinaalalahanan siya ng kanyang amo sa tamang panahon. Lumabas na noong unang pumasok si Yezuan sa sekta, binigyan siya ng isang elder ng malateleportasyon na anteng-anteng, na siyang gateway patungo sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Pagkatapos ng bawat labanan sa pagitan ng mga pangunahing Diyos, hindi maiiwasan na maraming kayamanan ang maiiwan sa larangan ng digmaan, kaya sa pagsang-ayon ng mga pangunahing Diyos ng magkabilang panig, may ganoong pagsubok. Siyempre, ang mga pumapasok dito ay maaari lamang maging mga cultivator sa ibaba ng Spirit God Realm,
At pagkatapos makapasok, lahat ay may pananagutan para sa kanilang sarili. Kung ito ay buhay, kamatayan, o kung maaari mong makuha ang pagkakataon ay nakasalalay sa iyong swerte. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyong ito, labis na natuwa si Yesuan. Ang larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos ay talagang ang larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos. Kahit na mayroon lamang siyang cultivation ng Heavenly God Realm, at ang lahat ng mapapasok niya ay ang panlabas na larangan ng digmaan, tiyak na ito ay isang pambihirang pagkakataon. Sige, ingatan niyo ang sarili niyo, bukas na ang battlefield, at pwede na kayong pumasok. Sa mga salitang ito, sunod-sunod na dinurog ng lahat ang anteng-anteng na teleportasyon sa larangan ng digmaan. Seryoso, ang bagay na ito ay bihira at maaari lamang gantimpalaan ng Panginoong Diyos. Huwag tingnan ang katotohanan na tila may daan-daang tao na ngayon ang may ganitong teleportation talisman, at kung bibilanggan mo ang lahat ng puwersa ng mga pangunahing Diyos na mundo sa magkabilang panig, tiyak na daan-daang libong tao ang nakapasok dito. Gayunpaman, ang larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos ay hindi maihahambing na malawak, at ang daan-daang libong mga tao ay nakakalat dito, at talagang hindi sila makapaghagis ng maraming hangin at alon. At pagkatapos ng digmaan, hindi maiiwasang magpadala ang magkabilang panig ng mga tao upang linisin muna ang larangan ng digmaan, kaya't ang maiiwan ay mas bihira pa. Gayunpaman, kung tutuusin, ito ang pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, at ang isang maliit na sundalo ay may hindi bababa sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos ng Peak Heavenly God Realm Cultivation, at kung makakakuha siya ng kayamanan, ito ay magiging isang malaking tubo. Kung makakakuha ka ng singsing ng Chenkon, ito ay isang malaking kayamanan. Hindi pa man lubos na naiisip ni Yesuan kung ano ang nangyayari, kaya hinimok siya na durugan ng teleportation talisman. Ang tanging alam lang niya ay nakapasok na sila sa main God battlefield at kayang linisin ang battlefield sa kanilang puso. At ang paraan upang umalis ay hanapin ang portal ng larangan ng digmaan na naiwan sa iyong tabi doon. Para sa iba pa, walang alam si Yesuan. Ito ay isang pagkakataon, ngunit ito ay isang pakikipagsapalaran din. Sa tuwing papasok sila sa larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos, wala pang isang katlo ng mga tao ang madalas na makabalik ng buhay, ngunit hanggat maaari silang bumalik, lahat sila ay sumusulong ng mabilis at nakakakuha ng malaking benepisyo. Sa makatuwid, ito rin ang dahilan kung bakit sa sandaling matanggap nila ang abiso ng pagbubukas ng pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, wala ng kaunting pag-aalinlangan ng alinmang panig sa kanilang lakas, at ipapadala ang kanilang pinakapiling mga alagad. Ang liwanag ay kumikinang ng maliwanag, at nang si Yesuan ay bumalik sa kanyang katinoan, siya ay lumitaw na sa isang kakaibang lugar. Dito, walang araw sa langit, ngunit napakaliwanag, at dito nakatayo ang mga kuta na naiwan ng digmaan. Hindi alam ni Yesuan kung saan siya dinala sa teleport, dahil sa lugar na ito ng pangunahing Diyos na larangan ng digmaan, wala talagang mapa, at kahit na mayroon, imposibleng ibigay ito sa kanila. Kabanata 2184, ang Shirek Clan. Si Yesuan ay medyo nalilito ngayon, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Biglang may sumiklab na liwanag sa di-kalayuan. Ang liwanag na iyon, na tumatagos sa mga ulap, ay napakasilaw. Kayamanan. Nagulat si Yesuan, hindi niya inaasahan na makakahanap siya ng kayamanan pagdating niya. Walang pag-aalinlangan, mabilis na sumugod ang figure ni Yesuan. Anong uri ng kayamanan ito? Anong uri ng kayamanan ang maaaring maglabas ng gayong maliwanag na liwanag, hindi ito dapat idle. Ang bilis ni Yesuan ay napakabilis, at hindi nagtagal, sumugod siya sa kuta na nagbuga ng liwanag. Malaki ang kuta, at hindi mga ordinaryong materyales ang ginamit na materyales. Gayunpaman, sa sandaling ito ay tila lubhang sira-sira, at ang mga guho ay hindi mabilang, na tila nagsasalaysay ng kalupitan ng labanan. May mga mantsa ng dugo sa lahat ng dako, at sinasabi rin nila kay Yesuan na nagkaroon ng malawakang labanan dito, at syempre, karamihan sa mga bangkay ay nakuha ng dalawang katawan. Boom! Bigla, nang walang kaunting babala, isang malakas na puwersa ang sumabog at hamampas kay Yesuan. Ding! Isang malakas na pag-atake sa host ang nakita. Tunog ang system boost. Si Yesuan ay hindi nag-alinlangan saglit, at direktang umiwas sa gilid.
Isang malaking haligi ng itim na liwanag ang direktang tumama sa posisyon kung saan nakatayo ngayon si Yesuan, na naging sanhi ng pagbagsak ng lupa sa isang iglap. WHO, medyo naiinis si Yesuan, may umatake talaga sa kanya, hindi ito mapapatawad. Hoy, swerte ka sa pag-iwas sa mga atake ko, Terran Boy. Isang boses ang dumating, at nilock din ni Yesuan ang posisyon. Nakita ko ang isang figure na napapalibutan ng malaking itim na balabal na lumabas, na may 3 metrong taas na katawan at 6 na braso, na nagpapahiwatig na hindi siya isang Terran. System, anong klaseng halimaw ito? Ding, sinusubok ang sistema. Ding, sinenyasan ng system na ang taong ito ay isang Ozuric clan, mangyaring mag-ingat sa host. Ozuric, anong etnisidad ito? Ding, ang senyales ng system. Ang Ozuric clan ay isang sangay ng Demon clan, at ang Ozuric clan ay may espesyal na mahiwagang kapangyarihan, mangyaring mag-ingat sa host. Nakikita ko, sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makitang muli ni Yesuan ang dayuhang Diyos, ito pala ay nasa main god battlefield na ito. Ngunit ano ang nangyayari sa Ozuric clan na ito? Maaari ba itong ibang lahi sa ilalim ng utos ng Panginoong Diyos? Hindi makasigurado si Yesuan, pagkatapos ng lahat, kung gaano kalaki ang isang pangunahing Diyos na mundo, paano malalaman ni Yesuan kung mayroong anumang mga dayuhang lahi sa pangunahing Diyos na mundo kung nasaan si Yesuan? Gayunpaman, isang bagay ang sigurado, dahil ginawa ito ng taong ito sa kanyang sarili, kung gayon, hindi ito maaaring maging isang kaibigan. System, gaano siya kalakas? Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang taong ito ay isang 5-grade high-grade god. 5-grade superior gods. Si Yesuan ay isa na ngayong peak middle heavenly god cultivator, ibig sabihin, isang 9th rank middle heavenly god, 5 level lang ang pagitan. Pagkatapos, siguradong dadalhin siya ni Yesuan. Emph, ang lakas ng loob mong palusot ako. Tumingin si Yesuan sa angka ng Azure, ang espadang nakapatay ng Diyos ay nabunot na, at handa siyang bumitaw sa labanang ito anumang oras. Haha, Terran Boy, sneak attack on you. Paano ako nakalusot sa iyo? Gusto kitang patayin ng hayagan, at bigyan ka ng 2 pagpipilian. Una, iwanan ang iyong Chen-kun ring at lahat ng kayamanan sa iyong katawan, pagkatapos, maaari kang umalis ng buhay. Pangalawa, kung ayaw mo ng kayamanan, kailangan ko lang pumunta at kunin mismo. Napakayabang na tono, bakit? Naramdaman niyang mas mababa sa kanya ang kaharian ni Yesuan, kaya hindi niya makakain si Yesuan. Haha, okay, I'm giving you one more choice, iabot mo ang iyong Godhead fragments, at maiiwasan din kitang mamatay. Malumanay na sabi ni Yesuan, ngunit ang kanyang tono ay nagsimula ng maging walang pakialam. Hanapin mo si kamatayan. Nang makitang talagang nagpasya si Yesuan na lumaban, ang lalaki ay agad na naglunsad ng poster sa pakikipaglaban. Sa pagitan, bawat isa sa kanyang 6 na kamay ay may hawak na magic weapon, at talagang kinokontrol niya ang 6 na magic weapon ng sabay-sabay para salakayin si Yesuan. Bayan, dumagundong. Isang malaking bundok ang biglang lumitaw at direktang dumaikit patungo kay Yesuan. Ito ang unang magic weapon ng mga Azura, Mountain Town. Sa mahiwagang sandata na ito, ang isang espesyal na ipinagbabawal na bundok ay tinatakan, at kapag isinakripisyo, maaari nitong durugan ang kalaban ng may ganap na kapangyarihan. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, naon na ng system. Ang early warning ability, kaya sa hill town na ito, kaka-launch pa lang nito, at nakadodge na ang panig ni Yesuan. Kaya hindi ito nasaktan kay Yesuan. Gayunpaman, sa pagdating ng unang pag-atake, ang mga pag-atake ng tribo ng Azura ay nagsimula ng tuloy-tuloy. Slash! Siya! Isang malaking sword chi ang biglang sumugod kay Yesuan, si Yesuan ay walang oras para umiwas. Buti na lang, ang kapangyarihan ng sword chi na ito ay katamtaman, at ang defensive ability ng God-killing sword ay sapat na para mabawi ito. Gayunpaman, sa susunod na pag-atake, hindi na ito naiwasan ni Yesuan. Ang taong ito, ang magic weapons sa 6 na kamay ay hindi pangkaraniwan, ang 6 na magic weapons ay sunod-sunod na umatake, at saglit, ito pala ay si Yesuan, na natalo, paulit-ulit na umatras, tanging depensa, ngunit walang kakayahang mag-counter-attack. Damn it!
Nagulat si Yezuan sa kanyang puso, kung magpapatuloy siya ng ganito, matatalo siya. Thousand Beast Sword Squire, hindi nagatubili si Yezuan, at agad na tinawag ang Thousand Beast Sword Attendant, at nang lumitaw ang Thousand Beast Sword Attendant, direkta rin siyang naglabas ng malaking hakbang. 1,000 hayop, bundok sa antas ng Diyos. Crush mo siya para sa akin. Boom! 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 Isang bundok na antas ng Diyos ang biglang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ito, nasagasaan nito ang mga Asura. Ang napakalaking momentum ay nagulat sa mga taong Asura na nahuli. Anak ng Terran, maaari kang magpatawag ng napakaraming makapangyarihang alagang hayop, tila mayroon kang espesyal na sandatang mahika sa iyong katawan. Gayunpaman, pagkatapos ng araw na ito, ang mga sandatang iyon ay akin na. Sa tingin mo kaya mong magpatawag ng war pet, kaya ko rin. Lumabas ka, kasama ko, Shira. Yaksha. Ipinatawag din ng lalaking ito ang kanyang war pet, ngunit hindi ito isang banal na hayop, ngunit sina Shira at Yaksha. Boy, hayaan mong makita mo ang kapangyarihan ng Shira Yaksha na maingat kung pino. Haha, ang aking dalawang maliliit na sinta ay hindi kumain ng sariwang laman ng tao, ikinararangal mong maging pagkain nila. Ang mga hanggal na tinidor ay handang maging pagkain para sa dalawang pangit na halimaw na ito. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, hindi man lang pinansin ang angka ng Asura, at itinulak lang ang kanyang bundok na antas ng Diyos para sumugod. Hindi nagtagal, ang bundok na antas ng Diyos ay nakikipaglaban na sa Asura Yaksha. Gayunpaman, ang dalawang lalaking iyon ay mga halimaw din na may 6 na kamay, at nagtataglay din sila ng Spirit God Realm Cultivation, at sa ilang sandali, hindi siya kayang talunin ng antas ng Diyos ni Yezuan. Higit pa rito, nariyan din ang tulong ng mga Asura. Masasabing ang 6 na kamay ay talagang mas mura kaysa 2. Pero, paano yan? Biglang itinapon ni Yezuan ang Divine Sword. Direktang kinuha ng Megatron ang kontrol sa Excalibur at direktang sumali sa labanan. Ang Divine Sword ay isang espada na binabaliwala ang maraming pag-atake ng Asura, ngunit sa Megatron bilang isang espiritu ng sandata, ang Divine Sword ay maaaring sumambulat na may walang katulad na malakas na kapangyarihang panlaban, na ginagawang ang mga Asura ay hindi makapagtanggol laban dito. 2 sinag ng liwanag ang sabay na lumabas, ito ay ang God-destroying slash. Gayunpaman, ang target ay sina Nasura at Yaksha. Sa pagtataka ni Yezuan, ang 2 beses na ito ay aktwal na lumitaw sa parehong oras. Kabanata 2185, mag-upgrade. Upang maging tumpak, ito ay isang sword instant kill effect. Hindi nakakagulat na may mga critical na hit, kung tutuusin, hanggat kaharap mo ang isang dayuhang lahi, natural na sisabog ang espadang pumatay ng Diyos na may critical na epekto. Gayunpaman, napakabihirang para sa parehong mga espada na mag-trigger ng one-hit kill. Aking Shira, aking Yaksha, sampain ito, batang Terran, papatayin kita. Nang makita ang kanyang 2 alagang hayop sa digmaan na kinakatay, ang mga Asura ay malapit ng mabaliw. Sa kanyang paglilinang, ang pagpino sa Shira at Yaksha ng Spirit God Realm ay hindi gaanong simple, at ang Asura clan ay iba sa lahi ng tao. Sa kanilang tradisyon, ang kanilang sariling mga bagay ay maaari lamang pinuhin ng kanilang mga sarili. Sa madaling salita, ang 2 Shira Yakshas na ito, ngunit ang mga taong Asura na ito ay nagtrabaho ng husto at mapanganib na pinuhin, na siyang pinakamalaking pagmamalaki niya. Ito ay tiyak na sa pamamagitan ng kabutihan ng kakayahang pinuhin ang Shira Yaksha na nakuha niya ang gayong pagkakataon na makapasok sa larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos. Sa oras na ito, nakikita na ang kanyang pinakamalaking pagmamataas ay pinatay ni Yezuan ng napakadali, paanong hindi siya magagalit. Sa kasamaang palad, sa kabila ng kanyang galit, siya ngayon ay ganap na napapaligiran ng antas ng Diyos na mga mount, at si Megatron ay nasa kontrol pa rin ng Divine Sword at handang palihim na umatake anumang oras. Sa ganoong sitwasyon, sa katunayan, ang mga Asura ay tiyak na matatalo. Hindi lang sinasadya ni Yezuan na patayin kaagad ang taong ito sa oras na ito, pagkatapos ng lahat, ang Asura clan na ito ang unang beses na nakita ito ni Yezuan, sino ang nakakaalam kung makakaharap niya ito mamaya. Ang Asura clan na ito ay halatang medyo pabaya, kaya kailangan pang malaman ni Yezuan ang tungkol sa Asura clan. Psionic Control.
Direktang inilunsad ni Yesuan ang spiritual sense control, ang taong ito ay napaliligiran na ngayon ng mga antas ng Diyos, at kailangan niyang harapin ito ng buong lakas, at bigla siyang sinalakay ng mga banal na kaisipan, at wala siyang oras para ipagtanggol. Isang kisap mata lang iyon, at ganap na siyang nakontrol ni Yesuan. Guru, ang bundok sa antas ng Diyos ay umatras, at ang espadang pumapatay ng Diyos ay bumalik din sa tagiliran ni Yesuan, at ang angkan ng Osir ay lumuhad na sa lupa. Hindi permanenteng na-control ni Yesuan ang taong ito, at para kay Yesuan, ang pagkukontrol sa kanya ng permanente ay hindi nakakuha ng kahit kaunting pakinabang. Sige, sabihin mong mabuti ang tungkol sa iyong Osir clan. Nakinig si Yesuan sa pagsasalaysay ng lalaking ito habang kinokolekta ang lahat ng uri ng magic weapon at shenkunring mula sa Osir clan na ito. Oo naman, hindi siya isang tao mula sa pangunahing Diyos na mundo kung saan naroon si Yesuan, ngunit isa pang lahi mula sa pangunahing Diyos na mundo. Mula sa bibig ng angkan ng Osir na ito, alam ni Yesuan na sa pangunahing Diyos na mundo, mayroong hindi mabilang na mga lahi, at ang lahi ng tao ang pinakamababang katayuan. Tila naiintindihan ni Yesuan kung bakit siya, ang pangunahing Diyos, ay patuloy na nakikipagdigma. Damn it. Biglang naglabas ng matinding galit ang lalaki. Matino ka, kung gayon, maaari kang mamatay. Sa pagkakataong ito, ang oras na kinokontrol ni Yesuan ay talagang wala pang isang oras. Bagamat nakatanggap din si Yesuan ng ilang balita sa oras na ito, ngunit ang oras na ito ay masyadong maikli. Tila may ilang mga bahid pa rin sa kakayahan ng psionic control. Siyempre, hindi ngayon ang oras para pag-usapan iyon. Biglang lumipad ang mamamatay Diyos na espada, at direktang nilaslas ang lalaki gamit ang isang espada. Kamay na lumalamon. Imposibleng lumunin ni Yesuan ang bangkay ng angkan ng Osir na ito, ngunit magagawa ni Nasura at Yaksha. Ding, binabati kita sa tagumpay ng host, ang kasalukuyang first-grade Heavenly God Realm. Si Yesuan ay nak-a ng maraming magic weapons noon, at sa pagkakataong ito, nilalamon ang mga bangkay nitong Shira at Yaksha. Hindi niya inaasahan na makapasok sa gitnang Heavenly God Realm. Itong kawawang aswang, akala ko may maibibigay ako sa akin pero wala pala. Tumingin si Yesuan sa Shenkunring ng Osir clan, at medyo nanlumo. Sa Shenkunring ng lalaking ito, mayroon talagang isang itim na bato, at ang pangunahing bagay ay hindi ito gaanong nagagamit ni Yesuan. Sa kabutihang palad, ang target ni Yesuan ay hindi itong angkan ng Osir. Pagkatapos harapin ang taong ito, mabilis na naglakad si Yesuan patungo sa loob ng mga guho. Ngayon lang, anong uri ng kayamanan ang maaaring maglabas ng napakalakas na liwanag? Gayunpaman, nang dumating si Yesuan sa lugar, natigilan siya nang makitang walang mga kayamanan, lahat ng ito ay panloloko ng mga Osir. Sinadya niyang gumamit ng mga espesyal na paraan upang gawing magaan ang kayamanan, upang maakit ang mga tao na pumunta, at pagkatapos ay pumatay ng mga tao upang kunin ang kayamanan. Hindi alam ni Yesuan kung ang taong ito ay nagtagumpay sa kanyang harapan sa pamamagitan ng mga paraan ng pagtiklop, ngunit sa pagkakataong ito ay nakita niya talaga ang ulo ni Yesuan, na halatang naghahanap ng maling tao. Gayunpaman, kahit alam ni Yesuan na walang mga kayamanan dito, hindi alam ng iba. Sa makatuwid, hindi lang si Yesuan ang naakit ng treasure light na ito. Ito na. Dapat nasa loob ang kayamanan. Isang grupo ng mga tao ang sumugod, ang mga taong ito ay maswerte, hindi bababa sa hindi sila katulad ni Yesuan, kapag nag-teleport sila, sila ay nag-iisa. Gayunpaman, malas din ang kanilang kapalaran, dahil, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nila nakita ang kayamanan, ngunit natagpuan nila si Yesuan. Well, kahit sino, mukhang may nauna. Anak, ibigay mo ang kayamanan, at pagkatapos ay maaari kang umalis, kung hindi, kailangan nating gawin ito sa ating sarili. Sa pagtingin sa mga taong ito, lahat sila ay nasa Spirit God Realm. Alam ni Yesuan na walang silbi na magpaliwanag ng mag-isa, dahil sa mga mata ng mga taong ito, natukoy na niya na kinuha niya ang kayamanan. Alam ko, sinasabi ko sa iyo, nandito lang ako, at wala akong nahanap, at sigurado kang hindi ka maniniwala, pero sinasabi ko sa iyo ang totoo, wala talaga dito. Anak, sa tingin mo ba kapag sinabi mo, paniniwalaan ka namin, ibigay mo ang kayamanan, at maaari kang umalis,
kung hindi, ayaw mong umalis ng buhay ngayon. Umiling si Yezuan, pumasok na sa cooldown time ang God level mount, gusto ni Yezuan na harapin ang napakaraming tao ng mag-isa, wala talagang posibilidad, tila pansamantala lang siyang umatras. Tulad ng sinabi ko, walang kayamanan dito, at sa maniwala ka man o hindi, iyon ang iyong negosyo. Megatron. Bagamat ang Megatron ay ang Divine Sword Spirit na ngayon, ang kanyang orihinal na kakayahan ay hindi nawala. Sa makatuwid, sa sandaling ito, direktang tinawag ni Yezuan si Megatron at naging isang lumilipad na espada. Marahil, ang mga kayamanan tulad ng lumilipad na mga espada ay talagang luma na sa God Realm, ngunit may ilang mga espesyal na kapaligiran na hindi magagamit. Katulad ngayon, sa mga guho ng kuta na ito, hindi maginhawang gumamit ng malaking magic weapon tulad ng lumilipad na bangka. Hindi nagpatagal si Yezuan, diretso siyang tumalon sa Megatron at tumakas ng buong bilis. Chase, damn it, dapat ninakawan ng lalaking ito ang kayamanan, maabutin siya, ang kayamanan, atin ito. Nang makita ng mga taong iyon si Yezuan na direktang tumakas, naniwala pa sila na si Yezuan ang nagnakaw ng mga kayamanan dito. Sa isang iglap, ang mga sinag ng liwanag ay patuloy na lumilitaw, at ang mga taong iyon ang kumokontrol sa kanilang mga lumilipad na salamangka at humabol patungo kay Yezuan. Nakakalungkot na minamaliit nila ang bilis ni Yezuan. Humabol, at tumakas, hindi alam ni Yezuan kung ilang oras na ang lumipas, ngunit sa kabutihang palad, naalis niya ang mga humahabol. Kaya lang, si Yezuan ay masasabing naguguluhan ngayon, at hindi niya tiningnang mabuti kung saan siya patungo. Hanggang sa huminto siya ngayon ay napagtanto ni Yezuan na sa pagkakataong ito siya ay nasa malaking problema. Kabanata 2186, isang kakaibang lugar. Hindi alam, talagang sumugod siya sa gitna ng pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos na ito. Dapat mong malaman na sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, ang sobrang malakas na pagbagsak sa bawat pagliko. Kahit na ang pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos na ito ay isang sobrang pag-iral na pinino ng dalawang pangunahing supremo ng Diyos, gayunpaman, ang kaguluhan sa loob ay hindi isang bagay na maiisip ng mga ordinaryong tao. Sa larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos, ang pinakamapanganib na bagay ay hindi ang iba pang mga mangangaso ng kayamanan, o ang mga mekanismo na maaaring lumitaw anumang oras. Ito ay isang walang katapusang daloy ng mga negatibong emosyon. Ding, nag-uudyok ang system, mangyaring bigyang pansin ang host, mangyaring bigyang pansin ang host, mangyaring umalis ka agad sa lugar na ito, kung hindi, ikaw ay maaagnas ng walang katapusang layunin ng pagpatay, at kahit na direktang mawawala ang iyong kalikasan. Isang babala ng system ang tumunog. Biglang tumawa ang isip ni Yezuan. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, ang banal na pag-iisip ay direktang pinakawalan, at isang malakas na bantay ang nakaayos sa paligid ng kanyang katawan, kahit papaano sa ganitong paraan, maaari niyang labanan ang walang katapusang layunin ng pagpatay sa maikling panahon. Sa core area, walang katapusang pagpatay na hangarin at hindi mabilang na uri ng natitirang mga pag-iisip ang pumuno sa buong espasyo, ngunit ang lahat ng ito ay iniwan ng mga napakalakas, baliw, duguan, brutal, o panaghoy, pag-iyak at iba pang negatibong emosyon na pumupuno sa core ng buong espasyo ng pangunahing Diyos. Paminsan-minsan, sesabog ang alingawngaw ng labanan ng malalakas. Ano ang echo ng labanan? Ang echo ay madaling maunawaan, at ang echo ng labanan ay tungkol sa ilang sobrang lakas. Kapag nakikipaglaban, ang iba't ibang malalakas na paraan ng pag-atake na sumabog, kahit na matapos ang libu-libong taon, ay mananatili pa rin. Sa simula, ang sword intent sa Lingbo Lake ay talagang isang uri ng echo. Tulad ng may isip mo, gaano ito kakilakilabot. Si Yezuan ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit kaunting galaw, at hindi niya ito naramdaman nang sumugod siya rito, ngunit ngayon, alam ni Yezuan kung gaano ito nakakatakot. Bigyan mo ako ng kamatayan. Dumagundong. Isang kidlat ang sumabog sa isang iglap, at maging ang kawalan ay nabasag. Gayunpaman, hindi ito totoo, ngunit isang ilusyon, isang multo na may malaking kapangyarihan. Malinaw na alam ni Yezuan na ito ay isang after-image lamang ng proseso ng labanan, ngunit nakita lang niya ito, ngunit nabigla din siya sa momentum ng dalawang powerhouse na iyon. Poof! Isang bibig ng dugo ang bumulwak. Si Yezuan ay direktang tinamaan ng malakas.
Napakalakas nito. Malakas talaga, halatang patay na ang dalawang powerhouse na hindi ko alam kung ilang libong taon na, pero ang mga labi ng naiwan nilang labanan ay maaari ding direktang tumama kay Yezuan. Alam ni Yezuan na kung mananatili siya rito, kailangan niyang maghintay sa kamatayan. Kaya't kahit wala ito sa panganib, kailangang umalis si Yezuan dito. Sa panig ni Yezuan, naroon ang mga guho ng isang kuta, at tila, nagkaroon ng labanan doon. Masasabing mas maraming lugar na ganoon, mas delikado. Gayunpaman, walang pagpipilian si Yezuan. Ang pananatili sa labas, ang mga labi ng labanang iyon na maaaring lumitaw anumang oras, o kahit na ang pagguho ng hangarin ng pagpatay at mga negatibong emosyon ay sapat na upang mahulog si Yezuan. At pagpunta sa kuta na iyon, may ilang pag-asa na ito ay maliligtas. Ito ay isang sugal. Maaaring si Yezuan ay nakahanap ng paraan upang mabuhay sa mga guho ng kuta, o si Yezuan ay naiwan sa labas upang mamatay. Kung paano pumili, ito ay isang malinaw na bagay. Sa paghihintay ng kamatayan at pagsusugal, syempre pinili ni Yezuan ang huli. Ding, alarm, alarm, mangyaring umalis ka agad sa host sa oras na ito, mangyaring umalis ka agad sa lugar na ito. Ang sistema ay patuloy na naglalabas ng mga maagang babala. Ngunit si Yezuan ay mapait na ngumiti at umalis, bakit ayaw niya, ngunit maaari lamang siyang maglakad ng dahan-dahan. Hindi pa banggitin ang pamimilit dito, imposibleng bitawan ni Yezuan ang kanyang bilis. Sabihin na lang natin na ang hindi maipaliwanag na echo attack na lumilitaw paminsan-minsan sa oras na iyon ay sapat na para kay Yezuan na umusad ng dahan-dahan. Boom! Isang malakas na tunog ang tumunog sa kanyang mga tainga, at hindi na kinailangan ni Yezuan na lumingon para malaman na ito ay isang after-image lang ng isang labanan. Gayunpaman, kahit na alam niya kung ano ang gagawin, ang pamimilit mula sa after-image ay nasaktan pa rin si Yezuan. Pasulong, hakbang-hakbang, patuloy na sumulong, si Yezuan ay walang pagpipilian, ang lahat ay nakasalalay lamang sa kalooban ng langit. Marahil, pinapaboran pa rin ng kalooban ng langit si Yezuan, kaya matagumpay siyang nakapasok sa mga guho ng kuta. Tulad ng naisip ni Yezuan sa simula, narito, ang bilang ng mga labi ng labanan ay dumami ng parami, at si Yezuan ay nataman din ng paulit-ulit. Si Yezuan ay walang magawa, wala siyang ibang paraan kundi ang pagngalit ng kanyang mga ngipin at sumulong. Ang mga pag-ataking ito ay hindi nakatutok kay Yezuan, ang mga pag-ataking ito ay mga aftershocks lamang, at kahit na ang mga resulta ng after-image ay maaari nang gawing hindi mabata si Yezuan. May isip na ito ang mga after-image na iniwan ng mga makapangyarihan at makapangyarihang tao. May isip mo rin kung gaano ito kalupit sa larangang ito ng pangunahing Diyos. Ang banal na pag-iisip ni Yezuan ay paulit-ulit na naapektuhan, at ilang beses pang ang nasira. Kung ang Divine Mind Defense ay masira, marahil, sa isang kisap mata, si Yezuan ay masisira ng layuning pumatay dito at magiging isang naglalakad na parang bangkay. Tulad ng para sa katawan ni Yezuan, ito ay mas hindi matiis, ito ay nawasak ng paulit-ulit, at pagkatapos ay umasa sa malakas na kakayahan ng bloodline na ayusin ito ng paulit-ulit. Ngunit kahit na ang huling sugat ay hindi pa naaayos, at isang bago ang dumating. Kung may makakita ngayon sa hitsura ni Yezuan, natatakot ako na hindi nila matiyak, kung tao ba ito o hindi. Dahil, maliban sa figure ng tao, wala ni Katie Ting na anyo ng tao. Ito ang pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, ang makapangyarihan at malupit na larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos. May ilaw. Biglang napansin ni Yezuan na may liwanag na nagmumula sa kanyang harapan, na tila parang pinto. Ngayon si Yezuan, kung saan siya nasa mood pa ring mag-explore ng isang bagay, halos hindi na mamalayan na pumasok. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya, nahimete siya. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, hindi bababasa, hindi alam ni Yezuan kung gaano katagal ang lumipas. Sa wakas, bahagyang gumalaw ang katawan ni Yezuan, at sa ilalim ng malakas na kakayahan sa pagbawi ng bloodline, si Yezuan, na malapit nang mawala ng hininga sa buhay, sa wakas ay nagising. Gayunpaman, mukhang mahina pa rin si Yezuan. Mapait na ngumiti si Yezuan, sa pagkakataong ito, isang malaking kawalan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi niya. Alam kung paano ulit makakalabas, imposible, nakulong siya rito. Ding, ang sistema ay nag-uudyok.
ang host ay nag-trigger ng epekto ng pagpino ng buhay at kamatayan. Mayroong pansamantalang pagbaba sa kakayahan ng katawan na makabawi. Ding, ang system ay nag-prompt na ang host ay dumanas ng pansamantalang pagkawala mula sa heavy damage realm, at kasalukuyang bumaba sa first grade inferior god and human realm. Nuo, isa pang masamang balita, kaya, ano pang masamang balita? Bakit hindi mo sabihin ng sabay? Sa kabutihang palad, gayunpaman, walang masamang balita tungkol dito. Ding, ang system ay nag-uudyok, mangyaring tandaan na ang host ay nagpasok ng isang espesyal na nakapaloob na espasyo. Mga espesyal na nakapaloob na espasyo. Ano ang ibig mong sabihin? Umupo si Yezuan, napakahina ngayon ni Yezuan, ngunit ang sitwasyon sa paligid niya ay nag-iba din sa kanya. Noong una, hindi pinansin ni Yezuan, ngunit ngayon, nalaman ni Yezuan na ang kanyang lokasyon ay parang ibabaw ng tubig, at may ilang bituin sa kalangitan. At ang refleksyon sa ilalim ng ibabaw ng tubig ay isa pang mabituing kalangitan. Anong nangyayari? Bahagyang nagulat si Yezuan. Kabanata 2187, Mirror Edge. Maliban sa pagkakaroon ng ibabaw ng tubig na ito, wala dito, kahit si Yezuan, na nakahiga lang sa ibabaw ng lawa. Eto, nasaan na? Tumayo si Yezuan at naglakad ng ilang hakbang. Sa oras na ito, may mabituing langit sa itaas ng kanyang ulo at ilalim ng kanyang mga paa. Sa totoo lang, ang pakiramdam na ito ay napakakaiba. Kung hindi lang nakakalakad si Yezuan dito, maghahinala pa siya na nahulog siya sa mabituing kalangitan. Bigla, nang magtaka si Yezuan, lumitaw ang isang malaking ilusyon na tumatakip sa langit at araw. Napakalaki ng figure, isang mata lang ang nagparamdam kay Yezuan na maihahambing ito sa isang planeta, at kahit si Yezuan ay hindi makita ang buong lawak ng multo na ito. Final. Oo, tao, pumasok, halika. Ito ay 7 salita lamang, ngunit ang multo na ito ay binibigkas ng halos 1 oras. 7 salita, pagkatapos sabihin ito ng 1 oras, may isip mo kung anong klaseng pakiramdam ang mayroon si Yezuan. Sino ka? Tanong ni Yezuan, gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ito, pinagsisihan niya ito, dahil alam niyang tinatayang sa pagkakataong ito ay 1 oras pa bago sumagot ang multo na ito. Haha, sino ako? Tinanong mo talaga ako kung sino ako? Pumunta ka sa aking espasyo, hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang gilid ng salamin. Oo naman, hindi mali ang hula ni Yezuan, sa pagkakataong ito, kalahating araw siyang naghintay. Matutulog na sana si Yezuan nang maghintay siya, at lasing din si Yezuan sa ganoong paraan ng pagsasalita. Sa susunod na pag-uusap, hindi nang ahas si Yezuan na magtanong ng walang pinipili, kailangan niyang itanong ang pinakakritikal na tanong. Paano ako makakalabas dito? Tinanong ni Yezuan ang tanong na gusto niyang malaman. Kung gusto mong makaalis dito, napakasimple lang, basta makalabas ka, basta mapasuko mo ako, tapos, makakalabas ka. Hindi ba ito kalokohan? Hindi nagkaimik si Yezuan, kung makakalabas siya, gagamitin pa rin niya ang taong ito para sabihin. Walang magawa, walang pagpipilian si Yezuan kundi ang bumangon at magsimulang mag-explore. Ang paghahanap ay tumagal ng 2 buong araw, ngunit walang natagpuan sa loob ng 2 araw. Gayunpaman, makalipas ang 2 araw, muling umalangaw-ngaw ang boses. I can give you a hint, as long as matatalo mo ang 8 guardians outside the realm, then you can come out. After a long time, Bumantong hininga lang yung guy at nagpahinga. Sister, huminga siya doon, at 2 araw dito si Yezuan. Si Yezuan ngayon ay sigurado na talaga na siya ay nasa espasyo ng gilid ng salamin, kaya naman napakahirap ng pag-uusap sa pagitan niya at ng multo. Sa hindi inaasahan, ang layunin ni Yezuan dito ay ang manghuli ng mga kayamanan, ngunit ang mga kayamanan ay hindi pa nahahanap, kaya nahulog muna siya sa treasure space. Gayunpaman, kung walang salamin na gilid, natakot si Yezuan na ito ay isang trahedya. Talunin ang 8 Great Guardians, sa kabutihang palad, ang layunin ay medyo malinaw, kaya hindi masyadong masilaw si Yezuan. Sa isang layunin, alam ni Yezuan ang susunod na direksyon. Sa simula, orihinal na naisip ni Yezuan na ang 8 tagapag-alaga na ito ay ang ilusyon na anino ng instrument spirit sa gilid ng salamin, dahil ang isang magic weapon ay maaari lamang magkaroon ng isang instrument spirit. Sa makatuwid,
natural na iisipin ni Yezuan na ito ang multo ng machine spirit. Gayunpaman, nang talagang nakilala ni Yezuan ang unang gwardya, napagtanto niyang pinag-isipan niya ito. Ang proteksyong ito sa panimula ay isang uri ng mana. Upang sabihin na siya ay isang buhay, na siya ay may mga katangian ng buhay, na siya ay isang bagay, na siya ay talagang isang bagay. Hindi alam ni Yezuan kung ano ito. At ang tinatawag na pagkatalo ay hindi lahat ng pakikipaglaban. Mula nang makita niya ang unang tagapag-alaga na ito, alam na ni Yezuan. Little guy, welcome to my world. I don't care who you are. I can't care about it at all. But if you can come to the mirror edge, then, it is the fate of you and me. Ako ay orihinal na isa sa nangungunang 10 general sa ilalim ng Panginoong Diyos, ngunit ako ay tinambangan ng kalaban at nahulog dito. Sa huling sandali, ginamit ko ang aking natal magic weapon upang pinuhin ang gilid ng salamin na ito, upang hindi nais na ang mirror stunt na ito ay makagambala sa mana sa aking mga kamay. Little guy, hindi ko alam kung ano ang qualifications mo. So, I have set up a permanent ban, and if you can learn my mirror's supernatural powers, then, you can live here, but if you can't learn it, you will stay here forever until the divine veins are exhausted. Ang mirror image ay nahahati sa 7 layer, ang unang 7 inheritance na salamin, ang bawat isa ay may isang layer ng mana, at ang ika-8 inheritance mirror image ay ang puppet na aking pino, basta't kaya mo siyang talunin, maaari kang umalis dito. At itong mirror image ay ibinigay din sa iyo, magsikap ka. Pamana, salamin ng mga supernatural na kapangyarihan. Pangangaso ng kayamanan, ngunit hindi inaasahan ni Yezuan na makakahanap siya ng mga kayamanan sa ganoong paraan. Mula sa sandaling ito, maaari lamang piliin ni Yezuan na linangin, dahil, kung gusto niyang umalis, walang ibang paraan kundi ang pag-aralan itong salamin na supernatural na kapangyarihan. Lumipas ang oras, lumilipas ang oras. Sa isang kisap mata, 1 taon na iyon. Sa oras na ito, sa labas ng mundo, ang Hallmaster ng ika-5 bulwagan ng Mo Xiang ay nakikiusap na may kaunting kawalan ng pag-asa. Senior brother, naghihintay ng 1 buwan, noong nakaraang buwan, naniniwala ako na okay si Yezuan, tiyak na makakalabas siya. Sa likod ng Hallmaster ng 5th Hall, halos lahat ng mga disipulo ng 5th Hall ay dumating. Ngayon ang oras para magsara ang larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos. 1 taon ang hindi lumalabas, kaya maaaring makumpirma na hindi nalalabas si Yezuan. Sa pangunahing espasyo ng Diyos, ang bilis ng daloy ng oras ay iba sa labas ng mundo, pagkatapos ng lahat, ito ay itinatag para sa labanan, kaya 1 araw sa labas ng mundo, 50 araw sa loob. Sa madaling salita, bagamat 1 taon lang siya sa labas ng mundo, sa katunayan, si Yezuan ay nakulong ng buong 50 taon. Ang Mo Xiang ay isang maliit na puwersa lamang sa pangunahing Diyos na mundo, at ang maaaring pasukin ay natural na ang pinakalabas na lugar. Kahit na gusto ng kanilang mga disipulo na pumasok sa panloob na kaharian, ang kanilang paglilinang ay hindi magiging sapat. At sa larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos, mayroong hindi mabilang na mga intersection na na-teleport, dahil ang bawat nasirang kuta ay talagang mayroong teleportation array. Sa katunayan, kasing aga ng kalahating taon, wala pang mga disipulong bumabalik. At ang panukala na isara ang teleportation array ay hindi lamang iminungkahi ngayon, ito ay dahil sa pagtitiyaga ng ika-5 templo na ito ay naantala hanggang ngayon. Senior Kuya, alam kong nag-aalala ka sa iyong disipulo, ngunit, 1 taon na ang nakalipas, hindi pa lumalabas si Yezuan, natatakot ako na napakaswerte na nito. Alam mo rin na ang pagpapanatili ng teleportation array ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan, gawin na lang natin ito at maghintay, hindi ito bagay sa lahat. Senior brother, 1 buwan lang, noong nakaraang buwan, at lahat ng resources ay wala na sa ating ika-5 bulwagan, pagkatapos ng 1 buwan, kung hindi pa lumalabas si Yezuan, hindi ko ito pipigilan. Hey, well, dahil handa kang gumamit ng sarili mong resources para mapanatili ang teleportation array, wala akong sasabihin. Kayo ang gumawa nito para sa inyong sarili. Hindi alam ni Yezuan kung ano ang ginawa ng kanyang murang amo para sa kanya sa labas, at sa oras na ito, matagumpay na natutunan ni Yezuan ang ika-7 layer na supernatural na kapangyarihan ng salamin at naghahanda para sa huling hamon.
Kabanata 2188, Mirror Divine Power. Ano ang isang salamin na supernatural na kapangyarihan? Sistema, tingnan mo, ang salamin na supernatural na kapangyarihan ay talagang makapangyarihan. Mukhang nasa sabik si Yesuan sa oras na ito, at hanggang sa nalaman niya ang mirror magic power na ito ay alam niya kung gaano ito kalakas. Hindi alam ni Yesuan kung anong uri ng pag-iral ang taong nag-imbento ng salamin na supernatural na kapangyarihan. Ngunit alam niya na hindi dapat umiral ang supernatural na kapangyarihang ito sa mundong ito. Sa katunayan, ang supernatural na kapangyarihang ito ay isang misteryo pa nga na hindi masusuri ng sistema. Ayon sa sistema, ang supernatural na kapangyarihan na ito ay dapat unang kontrolin ng dalawang batas ng kalikasan ng oras at espasyo bago ito malikha. Masasabing kahit ang pangunahing Diyos ay natatakot na hindi niya magawa ang ganoong bagay. Kaya, anong uri ng pag-iral ang supernatural na kapangyarihang ito? Sa madaling salita, ito ay isang dobleng bahagi. Maaring gamitin ni Yesuan ang magic power na ito para kopyahin ang anuman, basta may resources, kahit na kayang kopyahin ni Yesuan ang system, lalo pa ang kopyahin ang iba. Siyempre, ang ganitong uri ng bagay ay imahinasyon lamang, at ang mga mapagkukunang kailangan ay hindi sapat upang i-package at ibenta ang buong God Realm. Ito ay tiyak na dahil ang sistema ay makapagbibigay lamang ng simpleng pagsusuri sa pagkakataong ito na si Yesuan ay magtatagal. At sa sandaling ito, kailangan lang ni Yesuan ng mga mapagkukunan, hanggat binibigyan siya ng mga mapagkukunan, maaari niyang kopyahin ang lahat ng gusto niya. Ang nakapangangilabot na supernatural na kapangyarihan ay matatawag na baluktot na supernatural na kapangyarihan. Sa gilid ng salamin, maaari niyang gayahin ang lahat ng mapagkukunan na gusto ng sinumang Yesuan, gayunpaman, lahat ito ay virtual, kaya sa oras na ito, matagumpay na nakopya ni Yesuan ang lahat ng mayroon siya, maliban sa system, kasama ang kanyang sarili, para sa huling hamon. Hindi maisip ni Yesuan kung anong uri ng hamon ang magiging huling hamon. Pero alam niyang hindi madali. Sa wakas, oras na para. Sa panghuling hamon. Tumingin si Yesuan sa huling multo sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang interes. Ang labanang ito ang oras para i-verify ang mga nagawa ni Yesuan sa panahong ito. Anong uri ng pakinabang ang mayroon ay depende sa huling labanan na ito. Congratulations, you have finally come this far, and if you can defeat the phantom in front of you, then, you can get out of here. If you can't defeat it, then you should know the consequences. Upang maging patas sa iyo, sa makatuwid, sa iyong virtual na kaharian ng Tiyankon, at sa antas ng Tiyankon ng ilusyon na anino, mayroon kang parehong mga mapagkukunan, at ang mga salamin na imahe na iyong nakondensed sa panahon ng iyong paglilinang ay lahat ay nakansela, labanan, kung paano ka gumanap, ito ay nakasalalay sa iyong sariling pagganap. Sa boses na ito, lahat ng salamin na inihanda ni Yesuan noon ay nawala. Hindi nakaimik si Yesuan. Alam niya na sa ganitong paraan, saan niya gugugol ang napakaraming oras para ilabas ang mga ito. Gayunpaman, ngayon na ito ang kaso, hindi na kailangang mag-abala pa. Ang multo na ito ay pareho sa naunang multo, wala man lang itsura, outline lang. Ngunit alam ni Yesuan sa kanyang puso na ang multo na ito ay hindi ganoon kadaling harapin. Boom! Biglang, ang multo ang nanguna sa pag-atake, at biglang, isang apoy na banal na dragon ang sumulpot patungo kay Yesuan. Alam na ang lahat ng ito ay ilusyon, ngunit ang malakas na pamimilit at nagliliyab na aura ay nagpahirap pa rin kay Yesuan. Flame Dragon. Pagkatapos, kakopyahin ko ang Flame Dragon mo. Nakatutok ang mga mata ni Yesuan sa banal na dragon, at mabilis itong nasuri ng system, at isa-isang nawala ang mga virtual na materyales mula sa virtual na Tiyankon ring ni Yesuan. Pagkaraan ng ilang sandali, kasabay ng pagkumpas ng kamay ni Yesuan, lumitaw ang isang kaparehong Fire Dragon. Ang dalawang Fire Dragon ay nagbanggaan sa hangin, at ang malakas na pamimilit ay lumabas, kaya hindi napigilan ni Yesuan na bahagyang umatras. Gayunpaman, ito ay simula lamang ng labanan. Napakabilis ng mga galaw ni Yesuan, at dahan-dahang lumitaw sa tabi niya ang isang espadang pumapatay ng Diyos, ngunit hindi ito sapat. Kinailangan ding salaminin ni Yesuan si Megatron. Sapagkat, sa pamamagitan lamang ng makadiyos na espada ni Megatron magagawang pumutok ang malakas na pag-atake ng Panginoon.
Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang magkaparehong espada na pumapatay ng Diyos ang sumugod patungo sa multo. Hindi nasiyahan ang reaksyon ng multo, at sa isang iglap, sunod-sunod na depensa ang bumangon. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Divine Sword ay hindi isang bagay na kayang labanan ng ordinaryong kalasag na ito. Dumagundong, dumagundong, dumagundong. Sunod-sunod na kalasag ang nabasag, at ang dalawang espadang nakapatay sa Diyos ay sabay na tumusok sa katawan ng multo. Iyan na ba ang panalo? Kahit si Yesuan ay hindi naniniwala dito. Hindi maganda, gumalaw ang figure ni Yesuan, at nawala sa lugar sa isang iglap. At kasabay ng kanyang pagkawala, isang nakakatakot na pag-atake ang tumama. Lumalabas na noong sinalamin ni Yesuan ang Divine Sword at Megatron. Ang mirror image na ito ay hindi idol, at isa talaga itong mirror image ng isang identical self. Ang mirror image ay sira, at ang paksa ay hindi maaapektuhan, ngunit kung ang paksa ay nawala, ang salamin na imahe ay mawawala din. Ito ay medyo katulad ng isang ordinaryong pagkopya ng supernatural na kapangyarihan. Siyempre, ang pagkopya ng supernatural na kapangyarihan ay hindi kasing liko ng salamin na supernatural na kapangyarihan. Ang mga bagay na lumalabas sa salamin ay may 100% ng parehong mga kakayahan bilang pangunahing katawan, at maaari rin silang magkaroon ng kanilang sariling kamalayan. Sa ganitong paraan, maaaring tawaging kopya ng pinahusay na bersyon ng mirror image na ito. At sa tulong ng sistema, maaari pang ang aminin ni Yesuan ang mga supernatural na kapangyarihan ng ibang tao at iba pa. Bagamat ang mirror na imaheng ito ay nangangailangan ng mga libreng mapagkukunan upang magawa. Gayunpaman, ito ay lubhang pervert. Ang reaksyon ni Yesuan ay hindi kasiya siya, at ang kanyang figure ay umiwas sa hangin ng paulit-ulit. Gayunpaman, ang multo ay mahigpit na nakakapit kay Yesuan, na ginagawang mahirap para kay Yesuan na makaalis. Doon pa rin, ang dalawang espadang nakapatay sa Diyos ay sumugod sa nakaraan at direktang nagsimulang salakayin ang taong iyon. Sa ganitong paraan, maaari itong ituring bilang pag-alis kay Yesuan sa gulo. Titingnan ko kung paano mo ito sisirain sa susunod. Sa pagkakataong ito, gusto ni Yesuan na salamin ito, ang Thousand Beast Sword Squire. Ang mga galaw ni Yesuan ay napakabilis, sinasamantala ang dalawang espadang nakapatay ng Diyos para maantala ang oras ng kalaban, mabilis na ginamit ni Yesuan ang kanyang mga mapagkukunan upang bumuo ng isang Thousand Beast Sword Attendant. Kasunod nito, kasama ang utos ni Yesuan, ang dalawang Thousand Beast Sword Attendant ay naglunsad ng kanilang ultimate move sa parehong oras, Thousand Beasts Shing. 2,000 mga bundok sa antas ng Diyos, na lumilitaw mula sa manipis na hangin. Bukod dito, ang lumabas na Crete ay isang platinum level god level mount lamang, na may halos 100. Ang daming horror, ang lakas ng horror. Ang napakalakas na taong lumikha ng gilid ng salamin na ito sa simula. Naisip ba niya na isang araw sa hinaharap, ang taong matagumpay na nakakuha ng kanyang mana ay isang taong 100 beses na mas pervert kaysa sa kanya? Oo, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoon kalakas na lakas si Yesuan. Ang lakas na ito ay hindi nagmula sa Realm, ngunit mula sa mga kayamanan at kakayahan na taglay ni Yesuan. Masyadong malakas ang mga kayamanan at kasanayang ito. Inilunsad ng 2,000 Beast Sword Servants ang kanilang ultimate, at simpleng pinatag nila ang multo ng buhay. Dapat mong malaman na ang setting dito ay kung ano ang kaharian ni Yesuan, at kung anong kaharian ang kalaban. Dahil sa simula, isa sa alang-alang ko ang salamin na supernatural na kapangyarihan, ngunit sino ang makakaalam na si Yesuan ay talagang tumalon mula kay Yesuan, isang taong hindi naglaro ng baraha ayon sa sentido komon. Kabanata 2189, ulat ng lumilipad na usok. Nang mawala ang huling multo, si Yesuan ay automatikong na-teleport palabas. Matagumpay na napalakas ang bloodline ng host. Dapat pakitandaan ng host na ang bloodline ay umabot na sa pinakamataas na pagpapalakas, at hindi ito mapapalakas hanggang sa masira ito. Tapos na ang panahon ng kahinaan ng host, nabawi na ng host ang orihinal nitong divine power, at ito ay isang high-grade heavenly god realm. Sa prompt ng system, sa wakas ay lumabas si Yesuan. At sa kanyang kamay, may hawak siyang parang salamin na magic weapon. Tila ito ang gilid ng salamin. Ito ang nakakulong kay Yesuan sa mahabang panahon.
Tiningnan ni Yezuan ang magic weapon sa kanyang kamay, ngunit wala siyang sinabi. Teleportation Array. Biglang, nakakita si Yezuan ng teleportation array. Sa totoo lang, nakita ni Yezuan ang hindi mabilang na teleportation array, ngunit ang teleportation array sa harap niya ay walang alinlangan na ang pinaka-cordial. Sa labas ng mga guho ng kuta na ito, mayroon pa ring walang katapusang pagpatay at walang katapusang mga labi. Siya ngayon ay nasa pangunahing lugar ng pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Sa orihinal ay walang gaanong pag-asa si Yezuan na umalis, dahil sa sinabi niya, hindi niya inaasahan na makakaalis siya ng ganoon kadali. Gayunpaman, ang teleportation array na ito ay lubos na nagpasaya kay Yezuan. Kahit si Yezuan ay hindi alam kung saan patungo ang teleportation array ngayon. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, si Yezuan ay direktang humakbang papunta sa teleportation array. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang lumitaw, at isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa hanay ng teleportasyon at direktang nilock si Yezuan, na para bang ito ay automatikong nagsusuri ng isang bagay. Natigilan si Yezuan, at lalo pang natakot. Could be a direct anal memory teleportation array. I didn't expect na meron pala talagang ganon. Matatandaan ng chain teleportation array na ito ang lahat ng teleportation behaviors sa loob ng saklaw ng lahat ng mga paghihigpit, saan ka man pumasok, ngunit kung gusto mong umalis, hakbangin ang alinman sa mga teleportation array na ito, pagkatapos ay maaari kang umalis. Narinig na ni Yezuan ang tungkol sa ganoong bagay, ngunit palagi niyang iniisip na ito ay isang alamat, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay totoo. Sa oras na ito, sa Moshang Pavilion, ang Panginoon ng ikalimang templo, gayon din ang lahat ng nasa ikalimang templo, ay tahimik na naghintay, at ngayon ang huling araw ng deadline. Biglang may mahinang liwanag na nagmula sa teleportation array. At ang liwanag na ito, hindi ba ibig sabihin na may dadaan sa teleportation array? Sa isang iglap, tuwang-tuwa ang lahat. Baka bumalik na si Yezuan. Ang liwanag ay umiikot, at isang figure ang lumitaw, hindi si Yezuan, o kung sino ito. Good boy, alam kong hindi ka mamamatay. Lumapit si Wang Tianzhen sa gilid ni Yezuan at sinuntok ng malakas si Yezuan, ngunit may kaunting luha sa kanyang mga mata. Ano bang problema mo? Parang may kung anong marahan na kumikilos sa puso ni Yezuan. Hindi ikaw bata, kalahating taon na ang nakakaraan, lahat ng pwedeng bumalik, pero hindi ka nakita. Mahigit kalahating taon na, tapos ayaw maghintay ng sekta. Ang tatay ko ang sapilitang humiling, at ginamit ang resources ng Fifth Hall para suportahan ang teleportation array, at kahit para pigilan ang sekta na magsara, okay lang sa amin, okay lang kung manatili ka sa amin, buti naman kung nakabalik ka. Nagulat si Yezuan, at naramdaman pa niyang medyo maasim ang kanyang ilong. Ang ilang mga salita ay madaling sabihin, ngunit ito ay hindi napakasimple upang talagang gawin ang mga ito. Biglang ngumiti si Yezuan. Master, ang bait-bait mo sa apprentice. Mukhang kailangan pang mag-step up ng apprentice para kumita ng pera in the future, para makapag-retire ka na sa future. Tila ito ang unang biro, ngunit si Yezuan lamang ang nakakaalam kung anong uri ng bigat ng pangungusap na ito. Kung dati lang naramdaman ni Yezuan ang pagiging kabilang sa Fifth Hall, ngayon, itinuring ni Yezuan ang Fifth Hall bilang kanyang pangalawang tahanan. Para kay Yezuan, ang kaaway ay mahigpit na supilan, ibig sabihin, ang papatayin. Ngunit para sa mga taong mabuti sa kanilang sarili, babayaran sila ni Yezuan ng 100 beses. Dahil mayroon ding kwalipikasyon si Yezuan para magsabi ng mga ganoong bagay. Ang pagbabalik ni Yezuan ay nagulat sa maraming tao. Siyempre, si Yezuan ay isang disipulo ng Fifth Hall, at ang iba ay nagulat lang at hindi na nagsalita pa. Tanging ang ikalimang templo lamang ang nagkaroon ng engranding pagdiriwang. Gayunpaman, bago magsimula ang selebrasyon na ito, nakakuha muna si Yezuan ng transmission note mula sa kanyang master. Ito binigay sa iyo, ilang buwan lang na-deliver, bahay ng hipag, sinasabing kasambahay mo. May urgent daw na ipaalam sa iyo, pero hindi ka lumabas, kaya tutulungan kitang itago. Salamat, master. Bahagyang ngumiti si Yezuan, at direktang dinurog ang transmission note. Tiyak na iyon ay tunog ng lumilipad na usok. Gayunpaman, ang iniulat ni Feiyan ay nagulat kay Yezuan. Child, hiniling sa akin ni Master Missing mo ng Lingshan Pavilion na sabihin sa iyo,
mangyaring maging handa, walang aksidente, pagkatapos ng kalahating taon, magkakaroon ng malaking pagbabago sa Lingbo Lake, at hindi sila sigurado kung kaya nila itong talunin. Hiniling ni Master Missing Moon sa batang babae na sabihin kay Child, pakiusap, kailangan ni Child na umalis kaagad sa Mushang 100 Realm, kung hindi, ito ay magiging mahirap para sa kaligtasan. Ang mga salita ay maikli, ngunit naunawaan na ni Yezuan kung ano ang nangyayari. Masasabing sa pagkakataong ito upang pumunta sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, sa mahigpit na pagsasalita, si Yezuan ay isang pag-aaksaya lamang ng oras, bukod pa sa pagkuha ng salamin na hindi niya alam kung ano ang gagamitin, ay upang makakuha ng isang banal na kapangyarihan na nangangailangan ng maraming mapagkukunan upang ma-activate, hindi isang pagmamalabos na sabihin na ito ay isang kawalan. Ang hindi niya inaasahan ay kalalabas lang niya, at malaki ang pagbabago sa labas. Lawan ng limpo, ito ba ay sa sinaunang espada na layunin? Ang bagay na iyon, kailangang makuha ni Yezuan, kahit na alam ni Yezuan na ito ay lubhang mapanganib. Ngunit gaano man ito kapanganib, mas mapanganib pa ba ito kaysa sa larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos? Nasaan na, masasabing minsang namatay si Yezuan, maaaring ang sinaunang sword intent ay maaari pa ring maging mas malakas kaysa sa main God Space. Guro, alagad, gusto ng alagad na umalis sandali at harapin ang ilang bagay. Alam ni Shiniyang kung ano ang gusto mong gawin, ngunit hindi ka pinapayagan ni Shiniyang na pumunta, masyadong delikado doon, hindi sapat ang iyong lakas. Bahagyang nagulat si Yezuan, hindi katakataka na mahulaan ni Shiniyang kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit bakit hindi pumunta ng mag-isa? Guro, ang disipulo ay dapat pumunta, dahil ang pangyayari ay sanhi ng disipulo, at ang disipulo ay dapat na may pananagutan sa wakas. Sa totoo lang, si Yezuan ay limitado at mahiyain sa ikalimang bulwagan, ang dahilan ay napakasimple, ibig sabihin, mayroon siyang mga alalahanin, kung hindi na niya kailangang humingi ng mga tagubilin sa kanyang Panginoon. Ngunit para kay Yezuan, ang pag-aalala ay hindi isang hadlang. Anyway, I don't agree, kahit pumunta ka sa master mo, walang kwenta. Sabi ko bawal ka, tapos, walang makakaalis sa'yo. Ito ay talagang totoo, ang mga salita ng master ay 100 beses na mas epektibo kaysa sa master. Anong gagawin? Naipit si Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling umalis ang kanyang amo, nakita niya ang kanyang amo na palihim na pumasok at lumapit kay Yezuan na parang magnanakaw. Master, anong ginagawa mo? Siya, natigilan si Yezuan, hindi alam kung ano ang ibinibigay ng kanyang amo. Tingnan mo, sa tingin mo lahat tayo ay mga tanga, ang batang babaeng iyon na nagngangalang Feiyan, ilang beses na siyang nakapunta sa ikalimang bulwagan natin itong mga nakaraang buwan, at bukod pa, napakalaking bagay, sa tingin mo ay hindi natin alam. Don't worry this time, dadaan kami ng master mo magliliwanag na ang mata ng anak mo pagdating ng panahon, huwag kang madiskubre ng ate mo. Kabanata 2190, The Monized Fishman Movement. I will, master, kahit malaman ko, sasabihin ko na nagnakaw ako mag-isa. Ibilang mo ang iyong anak bilang isang kakilala, ngunit dapat mong tandaan, huwag ipaalam sa iyong senior na kapatid na si Wang ang tungkol dito. Ang kuneho na iyon mismo ay hindi nais na maging isang bayani araw-araw, at ayaw niyang isipin ito ba ay lugar na maaari niyang puntahan, kung mayroon siyang kalahati ng utak ng iyong anak, naglakas loob akong palayain siya. Sa pamamagitan ng paraan, sabihin sa master, kung ano ang mga benepisyo na nakuha mo sa oras na ito ay tumagal ng napakatagal. Panipi, si Yezuan ay hindi nakaimik, siya, ang master, ay talagang hindi alam kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, hindi ito itinago ni Yezuan, at direktang ibinigay ang realm image sa hall master ng 5th hall. Wow ito baby, oh my god, you kid, don't say anything, this thing, master, I want it, pag hindi mo ibinigay sa akin, susunggaban mo. Damn, this baby, that's a super good thing used as cultivation secret realm, balita ko matagal na itong nawala, pero hindi ko inaasahan na makukuha mo. Si Yezuan ay hindi nakaimik, huwag kang magpakabuli. Master, alam mo ba kung ano ito? Realm image fate, you are stupid to me? Okay, habang naglalaro,
gusto kong makipag-usap sa iyong amo at ina, kung paano gamitin ang realm image faith na ito para gumawa ng cultivation secret realm ng ating fifth hall. Ano ang masasabi ni Yezuan? Ang bagay na ito ay talagang walang silbi sa mga kamay ni Yezuan, at nang ito ay kinuha ng kanyang amo, maaari lamang niyang aminin. Ngunit sa pag-aakalang binigyan siya ng kanyang amo ng isang singsing na Qiankun, hindi niya alam kung ano yun. System, tingnan kung mayroong anumang bagay na kapakipakinabang sa Qiankun ring na ito, kung hindi, ito ay direktang lalamunan. Wala talagang pakialam si Yezuan, dahil pakiramdam niya ay imposible para sa kanyang amo na sabihin na napakaraming magagandang bagay para sa kanya. Sayang nga nung tumunog ang system prompt, alam na niya ang bigay ng amo niya. Ding, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang 5-grade high-grade Heavenly God Realm. Ano ba? Direktang na-upgrade sa 4 na antas. Napatulala si Yezuan, ito, ano ang sitwasyon? System, ano ang nasa Qiankun ring ngayon? Ding, nag-prompt ang system, sa Qiankun ring ngayon lang, mayroong 1,372 magic weapons ng iba't ibang resources, at 50 milyong divine crystals, kaya magagawa nitong mag-upgrade ang host sa 4 na magkasunod na antas. Ito, tinatayang ang hindi mabilang na mga upgrade na ito, ang upgrade na ito ay ang pinaka-depressed para kay Yezuan, dahil nahuhulaan na ni Yezuan kung ano ang ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Malamang, ito ang treasure house ng kanilang ikalimang templo. Matagal ko nang narinig na ang ikalimang bulwagan ay medyo mahirap, kaya ang treasure house ay direktang naglalaman ng singsing ng Qiankun. Ngayon tila ito ay totoo, at higit pa rito, ito ay direktang nilamon ni Yezuan. Ang tiyuhin mo, si Yezuan ay labis na nanlumo, ngayon, kung paano ipaliwanag sa kanyang amo. Ang mga ito, ngunit ang lahat ng background ng pamilya ng kanilang ikalimang bulwagan, ay kinain ni Yezuan bilang isang resulta, bakit hindi ngayon lang tumingin si Yezuan? Sa katunayan, habang tumataas ang antas ni Yezuan, ang mga mapagkukunan na kailangan niyang kainin upang mag-upgrade ay mga ngailangan ng higit pa, at ang kalidad ay napaka-demanding din. Gayunpaman, pagkatapos lunukan ng lahat ng mga kayamanan ng fifth hall ng sabay-sabay, ano ang masasabi ni Yezuan? Tila kailangan niyang iwasan ang kanyang amo sa panahong ito, kung hindi, kung ang kanyang amo ay humingi ng isang bagay sa kanya balang araw at hindi niya ito mailabas, pagkatapos ay kailangan niyang maglaro. Nang gabing iyon, nag-iwan ng transmission note si Yezuan at direktang dumulas. Siyempre, ang pagnanais na matuklasan siya ay hindi bagay sa 6 na elder ng fifth hall at sa iba pa, ngunit alam ng lahat kung ano ang gustong gawin ni Yezuan, kaya walang nagmamalasakit. Paano nila nalaman na si Yezuan ay nagmamadaling tumakbo ngayon, hindi lang dahil sa Lingbo Lake? Pagkatapos makipag-ugnayan kay Fei Yan, alam ni Yezuan kung gaano katindi ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkaalis ni Yezuan, maraming powerhouse na pinamumunuan ng training camp ni Mo Xiang ang hindi nakakatulong sa pagbabawal. Kulang man ang buwan, hindi ito masisira, ngunit ito ay inookupahan ng demonyong mangingisda. Gayunpaman, bakit umalis si Yezuan sa training camp at bakit siya umiwas? Alam ito ng lahat, kaya walang nahiya na hilingin kay Yezuan na sirain ang pagbabawal. Sa simula, ang tinatawag na bitag ay isang dahilan lamang, at ang pangunahing dahilan ay hindi nila mabuksan ang pagbabawal. Pinakilos ang hindi mabilang na mga tao, at sa magkasanib na pagkilos ng 12 ng mga ipinagbabawal na master na pinamumunuan ng Missing Moon Master, sa wakas ay nagtagumpay sila sa pagbubukas ng gap kalahating taon na ang nakalipas. Pero natigilan sila sa sitwasyon sa loob. Sa loob lamang ng kalahating taon, karamihan sa mga sirena at mangingisda sa isla ay nademonyo na, at sa wakas ay naimbestigahan na ang dahilan kung bakit nabuhay muli ang layunin ng sinaunang espada. Ito ay lumabas na sa maliit na isla na ito, mayroong isang bangkay ng isang sinaunang banal na hayop, at ang sinaunang layunin ng espada ay pinagsama sa bangkay ng sinaunang banal na hayop na ito, at isang nakakatakot na pag-iral ng kalahating demonyo at kalahating espiritu, kalahating tao at kalahating hayop ay bagong nagbago. Sa labas ng isla, mayroong isang sinaunang pagbabawal, at walang nakakaalam kung para saan ang pagbabawal, ngunit maaari itong pansamantalang sugpuin ang halimaw. Gayunpaman, ang demonyong sirena sa loob ay hindi napigilan. Ang digmaan, na opisyal na sumiklab 3 buwan na ang nakalipas,
ay sumiklab na ng ilang labanan sa paligid ng pasukan sa maliit na tulay. Ang mga figure ni Yezuan at Feiyan ay napakabilis, at nang dumating sila, nasa oras na sila para sumiklab ang isang alon ng labanan. Sa isang tabi ay ang demonyong sirena na matigas ang ulo na nagbabantay sa ulo ng maliit na tulay, at sa kabilang banda ay ang mga disipulo ng iba't ibang puwersa, kabilang ang kampo ng pagsasanay ni Mo Xiang. Daan-daang tao ang lumaban sa maliit na posisyong iyon, at ang mga sirena ay patuloy na bumagsak, at ang mga alagad ng tao ay patuloy na bumagsak. Gayunpaman, ang mga demonyong sirena na iyon, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kanilang pagkamatay, ay nangangailangan lamang ng isang itim na gas na lumulutang mula sa isla, pagkatapos ay maaari silang direktang mabuhay muli. Hindi na kailangang lumaban sa gayong labanan, dahil ang kalaban ay isang halimaw na hindi kayang patayin, kaya kahit libu-libong beses silang pumatay, ano pa ang silbi? I suggest na sabay-sabay tayong umalis dito, at kung magpapatuloy tayo ng ganito, ano pa ang magagawa natin kundi dagdagan ang mga casualties? Umalis sa gabi. Ito pala ang lalaking ito. Naglakad si Yezuan palabas ng General Headquarters nang marinig niya ang tunog ng pag-alis sa cultivation sa gabi. Bukod dito, ang boses ang nagmumungkahi na umatras. Ano ang masasabi mo? Ikapitong prinsipe, malayo ka sa Night Empire. Sa tingin mo ba ay hindi mahalaga kung palayain mo ang mga demonyong mangingisdang ito? Ang gusto kong sabihin sa iyo ay kapag lumabas na ang mga demonyong sirena na ito, kahit na nasa Night Empire ka, huwag mong isipin ang kapayapaan, hindi mo dapat kalimutan ang huling bagay na sinadya ng sinaunang espada na tumakas sa kaharian, kung gayon ang 100 na tayo ay tatawid sa kaharian, kung gayon ang 100 na tayo ay umalis ngayon sa Mo 100, mauulit. Oo, ganun din ako, hindi ako makakaalis. Kapag ako'y umatras, hindi maiisip ang kahihinatnan, makakahanap lang tayo ng paraan para sirain itong demonyong mangingisda dito, hindi natin dapat hayaang kumalat ang mga ito, kung hindi, natatakot ako na mas malaki ang pinsala sa pagkakataong ito. Maganda ang sinabi mo, bakit hindi buhay ang buhay ng isang mababang antas na disipulo? Araw-araw, mayroon tayong kahit 100 ng tao na bumabagsak, minsan kahit daan-daan, kalkulahin mo sa sarili mo, ilang tao na ba ang nawala sa atin sa nakalipas na 3 buwan? Hindi ba talaga wala kang pakialam sa buhay ng mga mababang antas na disipulo?